Ginamit ni Fang Ping ang kanyang mental strength disruption para pigilan ang rank 5 catacombs martial artist na makalapit kay Qin Fengqing. Kasunod noon ay nagpakawala rin siya agad ng magkakasunod na blood arrow mula sa kanyang bibig. Naisip ng rank 5 catacombs martial artist na maraming araw alam na secret technique ang ating bida. Naghanda sa pagdepensa ang rank 5 catacombs martial artist pero muli na naman siyang napasailalim ng mental strength disruption. Sinamantala ni Fang Ping ang pagkakataong ito para magpakawala ng mga magkakasunod na Maha-Fist technique. Nahinto ang pag-atake ng ating bida noong magpakawala ng isang malakas na suntok ang kanyang kalaban. Nainis si Fang Ping dahil hindi pa niya nga raw na ma-master ang kanyang Maha-Fist technique kaya wala pa itong masyadong epekto laban sa isang rank 5 martial artist na nakapagpatibay na ng 5 viscera at ng buong katawan. Muli na namang ginamit ni Fang Ping ang kanyang mental strength disruption para mapahinto niya ng isang saglit ang kanyang kalaban. Nagpalabas ng malakas na aura ang rank 5 catacombs martial artist, at sinabihan ng ating bida na talagang gusto na nga raw nitong mamatay. Sumakit ang ulo ni Fang Ping dahil nawasak ng kanyang kalaban ang kanyang mental strength attack. Ganun pa man ay mabilis niya lang ding naayos ang kanyang napinsalang mental strength gamit ang kanyang system. Nagtaka ang rank 5 catacombs martial artist kung ano raw ang nangyari. Napaisip siya kung isa na ba raw commander level martial artist ang ating bida. Umipon ulit si Fang Ping ng maraming dugo mula sa kanyang bibig para magpakawala ng sunod-sunod na blood arrow. Agad na dumipensa ang lalaking rank 5 catacombs martial artist sa mga pag-atake na pinapakawalan ng ating bida. Sa gitna ng pakikipaglaban ay bigla na lang itong nakaramdam ng kaba. Napansin niya ang matinding panganib na dala ng pag-atake na inihahanda ni Qin Fengqing. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang ipagpatuloy lang daw nito ang pagkuha sa atensyon ng kanilang kalaban. Nanalangin si Qin Fengqing na sana nga raw ay hindi siya nito malapitan bago matapos ang kanyang paghahanda. Nag-activate ulit si Fang Ping ng mental strength disruption sa catacombs martial artist na kanyang kinakalaban. Naisip ng rank 5 catacombs martial artist na mamamatay nga raw siya kapag nagpatuloy ang ganoong sitwasyon. Agad nitong binalot ng malaking halaga ng vitality ang kanan nitong kamay para isagawa ang pinakamalakas niyang pag-atake. Naisip ni Fang Ping na isang araw high-level battle technique ang gagamitin ng kanilang kalaban. Sumugod ng mabilis ang lalaking rank 5 catacombs martial artist para atakihin ang ating bida. Hindi naman nagpasindak si Fang Ping at agad ding binalot ng malaking halaga ng vitality ang isa nitong kamao. Ginamit na niya ang kanyang na-master na Diamond Fist technique para salubungin ang pag-atake ng lalaking rank 5 catacombs martial artist. Nagtagumpay si Fang Ping sa ginawa niyang pagdepensa pero nagtamo pa rin ng pinsala ang kanyang kamay. Napaisip siya kung ano na nga raw ang ginagawa ni Qin Fengqing, bakit nga raw hanggang ngayon ay hindi pa rin ito natatapos. Tumalab ulit sa lalaking rank 5 catacombs martial artist ang mental strength disruption ng ating bida. Sinamantala ni Qin Fengqing ang pagkakataong ito para agad na pakawalan ang malakas na pag-atake na kanyang inihanda. Sa loob ng isang iglap ay mabilis niyang pinatamaan ang kanilang kalaban. Nagtaka ang lalaking rank 5 catacombs martial artist kung ano ang nangyari. Hanggang sa napagtanto niya na hanggang doon na lang ang kanyang buhay. Tuluyan ang humiwalay ang ulo nito at doon na nagtalsikan ng napakarami nitong dugo. Natuwa si Qin Fengqing dahil nakapatay nga raw sila ng isang martial artist na higit na mas malakas sa kanila. Bumagsak na sa lupa ang walang buhay na katawan ng rank 5 catacombs martial artist. Naisip ni Fang Ping na kalabisan pa nga raw pala para sa kanya ang makipaglaban ng harapan sa isang rank 5 na kalaban. Hindi pa niya nga raw natatapos ang pagpapatibay sa kanyang 5 viscera. Kung tumama nga raw sa bituka niya ang pag-atake ng kanilang kalaban ay tiyak na naging katapusan na niya kanina. Ipinagmalaki ni Qin Fengqing na totoo raw ang sinabi niya na kaya niyang pumatay ng isang rank 5 martial artist. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang kapag napalaban daw ulit sila ay ito naman daw ang kukuha sa atensyon ng mga kalaban at siya naman daw ang magsasagawa ng pag-atake. Iginiit niya na siya na nga lang daw lagi ang nakikipaglaban ng harapan sa kanilang mga nakakalaban kaya siya raw ang kalimitan na nagtatamo ng pinsala. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung makakaya rin daw ba nitong pumatay ng kalaban gamit lang ang isang pag-atake.
Nangatwiran si Fang Ping na kung hindi niya nga raw kinuha ang atensyon ng kanilang kalaban ay hindi rin magagamit ni Qin Fengqing ang inihanda nitong teknik. Sinabi ni Qin Fengqing na kung hindi nga raw dahil sa kanya ay baka patay na ngayon ang ating bida. Tumugon si Fang Ping nang kapag nalagay nga raw sila sa alanganin ay mas una pang mamamatay si Qin Fengqing dahil mas malakas at mas mabilis raw siya dito. Tinanong ni Qin Fengqing kung ano pa ba raw ang punto ng kanilang pagtatalo. Ang mahalagang araw ay napatay na nila ang kalaban nilang Catacombs Rank 5 martial artist. Binanggit ni Fang Ping na sa kanyang araw dapat mapunta ang puso ng kalaban nilang ito. Sinabi ni Qin Fengqing na junior niya nga raw ang ating bida kaya ibibigay na niya raw dito ang puso ng Rank 5 martial artist bilang kanyang regalo. Pero bilang kabayaran nga raw ay kailangang asikasuhin ng ating bida ang mga dumating nilang kalaban. Ito na nga raw muna ang bahala dahil kailangan pa niya raw ng oras para ma-recover ang mga nagamit niyang lakas. Naisip ni Fang Ping na kung ibang araw rank 4 ang nakipaglaban sa pinatay nilang kalaban ay tiyak na magiging paralisado ang ginamit nitong kamay. Naisip niya rin na bukod nga raw sa blade technique ni Qin Fengqing ay parang napakawala na nitong silbi. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang lagi nga raw siya nitong sinasamantala sa tuwing magdedesisyon sila sa kanilang partihan. At dahil nga raw ililigtas niya ito sa mga dumating na kalaban, aasahan niya nga raw na ibibigay nito sa kanya ang pag-aari nitong espada. Nagulat si Qin Fengqing sa mga huling sinabi ng ating bida. Naisip niya na mukhang interesado pa nga raw ito sa nag-iisang mahalagang kagamitan na natitira sa kanya. Hindi niya nga raw akalain na parehas din lang pala sila ng pinaplano sa isa't isa. Ginamitan ni Fang Ping ng mental strength disruption ang isa sa mga dumating na kalaban. Kasunod noon ay agad na niya itong pinatay bago pa man mapagtanto ng iba kung ano ang nangyari. Wala na siyang balak na magtagal pa ang pakikipaglaban niyang ito. Naisip ni Qin Fengqing na napakalakas ng araw pala ngayon ng ating bida. Wala pang araw 30 segundo ang lumilipas pero napatay na agad nito ang lahat ng mga kalaban kahit na ang pinakamahina sa mga ito ay isang elementary rank 4. Sinabi ni Qin Fengqing na nakakuha raw sila ng 3 D-grade weapon at 5 energy heart. 4 nga raw sa mga ito ay rank 4 at ang isa naman ay rank 5. Binanggit niya rin na mukhang lumabas nga raw agad ang kanilang mga nakalaban matapos ng mga itong magising kaya marahil ay nasa loob pa ng bahay ang karamihan sa pag-aari ng mga itong kagamitan. Sumang-ayon si Fang Ping sa mga sinabi ni Qin Fengqing at ibinalot na ang lahat ng mga resources na nakuha niya mula sa mga pinatay niyang kalaban. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang bakit kinuha raw nito ang lahat ng mga mahahalagang bagay. Nangatwiran si Fang Ping na kanya raw ang lahat ng iyon dahil siya raw ang pumatay sa 4 na rank 4 Catacombs martial artist, at ibinigay naman daw sa kanya ni Qin Fengqing ang puso ng rank 5 Catacombs martial artist. Pinaliwanag ni Qin Fengqing na ibinigay niya lang daw ito sa ating bida dahil inakala niya na may mga bagay pa siya na mapapakinabangan mula sa katawan ng namatay na rank 5. Ibinigay ni Fang Ping ang lahat ng mga emblem ng mga napatay nilang kalaban. Bukod nga raw sa ilang cash ay maaari rin itong gamitin ni Qin Fengqing para makakuha ng mga military points. Iginiit ni Qin Fengqing na maaari niya nga raw ang mga itong mapa-trade, pero hindi nga raw ganoong kalaki ang halaga ng mga ito. Sinabihan niya si Fang Ping nang dapat daw ay binibigyan man lang siya nito ng ilang puso ng mga rank 4, kapag hindi nga raw ito ginawa ng ating bida ay hindi na raw siya makikipagtulungan dito. Tumugon si Fang Ping nang wala raw sa kanyang problema kahit na hindi na siya nito tulungan. Nagpasya na ang dalawa na kumilos ng magkahiwalay pero nagkasabay pa rin sila dahil parehas lang ang direksyon na balak nilang puntahan. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang wag na raw itong sumunod sa kanya. Nangatwiran si Fang Ping na mas una nga raw siyang lumakad at si Qin Fengqing daw ang sumusunod sa kanya. Tinanong ni Qin Fengqing kung natatakot ba raw ang ating bida sa posibilidad na baka may rank 6 martial artist na naninirahan doon. Tumugon si Fang Ping nang kung may isang araw talagang rank 6 martial artist doon ay dapat lumabas na ito para patayin sila. Sinabihan niya si Qin Fengqing nang isipin na nga lang daw nito kapag ang mga kalaban ang sumugod sa kanilang Magic University. Tiyak nga raw siya na ang pinakamalalakas na martial artist ng kanilang universidad ang unang susugod para atakihin ang mga lumusob na kalaban. Tumugon si Qin Fengqing nang maaaring mga rank 7 daw ang nakatira doon na may mataas na katayuan,
Hindi nga lang daw ang mga ito kumikilos dahil ayaw ng mga itong intindihin ang mga mahihinang martial artist na tulad nila. Naglakad na ulit si Fang Ping at sinabihan si Qin Fengqing nang maaari naman daw itong manatili sa labas kung natatakot itong mamatay. Kumilos na rin si Qin Fengqing at sinabi na sa palagay niya raw ay wala naman talagang rank 7 na nakatira doon. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung paano naman daw kapag tama ang una nitong hinala. Nakaramdam ng kaba si Qin Fengqing matapos marinig ang tanong ng ating bida. Iminungkahi niya sa ating bida na mukhang mas magandang araw kung kumilos na lang ulit sila ng magkasama. Pumayag na rin si Fang Ping para mas malaki ang tsansa niya na makaiwas sa panganib. Bumalik sila sa pinagnakawan nilang bahay at pinatay ang lahat ng mga catacombs martial artist na humaharang sa kanila. Kasunod noon ay nagpasya na silang pasukin ang loob ng mismong bahay. Sinabi ni Qin Fengqing na tiyak nga raw na yayaman na sila at marami silang maiuuwi pabalik. Mabuti na nga lang daw at puro na lang rank 4 pababa ang mga catacombs martial artist na nakatira at nagbabantay doon. May 3 pang catacombs martial artist na nananatiling buhay sa loob ng bahay. Nagtanong ang babaeng catacombs martial artist kung sino raw ang mga ito. Hindi naman tumugon ang dalawa at itinuloy lang nila ang kanilang paglapit. Nagbabala ang babaeng catacombs martial artist na kapag pinatay daw siya ng dalawang ito ay tiyak na babalikan ang mga ito ng kanyang master. Tinanong niya rin ang dalawa kung balak ba raw ng mga itong idamay sa digmaan ang kanyang master sa pamamagitan ng pagpapanggap ng mga ito bilang mga Hope City martial artist. Nagtaka si Qin Fengqing kung ano raw kaya ang digmaan na tinutukoy ng babae. Tinanong niya rin ang ating bida kung ang rank 5 martial artist ba raw kaya na kanilang pinatay ang master na tinutukoy nito. Tumugon si Fang Ping nang mali raw ang iniisip ni Qin Fengqing. Nakapasok nga raw sila sa loob ng bahay kaya alam na ng babae na patay na ngayon ang rank 5 martial artist. Ang hula niya nga raw ay isang malakas na martial artist ang tinutukoy ng babaeng ito na hindi namamakialam sa mga gusot na nangyayari sa catacombs. Sinabi ng ating bida na wala raw siyang pakialam sa pananakot ng babae kaya patayin na raw nila ang mga ito. Agad na kumilos ang dalawa para patayin ang mga lalaking catacombs martial artist na nagpoprotekta sa babae. Nagbabala ulit ang babae na gagantihan nga raw ng kanyang master ang mga taga Hope City kapag pinatay din siya ng mga ito. Sinugod na rin ni Fang Ping ang natitirang babae at hindi na niya inintindi ang mga pananakot nito. Sinabi ni Fang Ping na alam nga raw ng babaeng ito kung saan sila nagmula pero gusto pa nga raw sila nitong paikutin para magawa nitong makaligtas. Mukhang iniisip nga raw nito na matatakot sila sa kung anumang kaguluhan na nangyayari sa mga paksyon ng catacombs at magdedesisyon silang umatras. Sinabi ni Qin Fengqing na mukhang hindi pa nga raw nila nakakaharap ang master na tinutukoy ng babae. Mayroon nga raw itong tauhan na rank 5 kaya tiyak na hindi bababa sa rank 6 ang rank nito. Ipinaalam ni Fang Ping na naroon daw sa itaas ng hagdan ang kwarto ng mga pinatay nilang kalaban. Sinabihan niya si Qin Fengqing nang bilisan daw nito ang paghahanap ng mga resources na kanilang mapapakinabangan at nang makaalis agad sila ng mabilis. Ginamit muna ni Fang Ping ang kanyang mental strength para siguraduhin na wala nang ibang kalaban na natitira sa itaas ng pinasok nilang bahay. Wala na siyang naramdamang kalaban kaya pinagpatuloy na nila ang kanilang paghahanap. Ipinaalam ni Fang Ping na wala raw silang makukuha sa unang kwarto na kanilang binuksan. Nagtungo agad sila sa kasunod na kwarto at doon ay nakakita sila ng ilang energy stone. Kinuha rin nila ang mga energy crystal na nagsisilbing liwanag sa loob ng mga kwarto. Maging ang mga kagamitan na gawa sa alloy ay isinilid din ni Qin Fengqing sa kanyang lagayan. Nakita nila sa loob ng isang kwarto ang mga herbs na itinabi ng mga pinatay nilang catacombs martial artist. Nagtungo na sila sa pinakahuling kwarto na hindi pa nila natitingnan. Ito rin ang kwarto na pag-aari ng pinaka-master ng mga nakatirang catacombs martial artist. Nagulat sina Fang Ping at Qin Fengqing noong makakita sila ng napakaraming libro sa loob ng pinasok nilang kwarto. Binanggit ni Qin Fengqing na mukhang kakaunti nga lang daw ang halaga ng mga catacombs text pero kukunin niya pa rin daw ang mga ito dahil naglalaman ang mga ito ng maraming impormasyon. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung tanga ba raw ito. Ang mga libro nga raw na matatagpuan sa loob ng catacombs ay halos kasing halaga ng mga energy stones.
Naisip ng ating bida na ang mga libro nga raw ang pinakamagandang paglagyan ng mga kaalaman at impormasyon ng isang sibilisasyon. Sa halagang araw nito ay hindi ito basta-basta mahahawakan ng mga hindi pa ganap na martial artist. Naisip ni Fang Ping na ilang taon na nga raw na nakikipaglaban ang kanilang panig sa mga catacombs martial artist pero kakaunti pa lang ang mga nakukuha nilang libro na nagmula sa catacombs. Ito nga raw ang dahilan kung bakit nagtagal sila bago nila naunawaan ang ginagamit ng mga itong lengguwahe. Naisip ng ating bida na malalaki at mabibigat nga raw ang mga natagpuan nilang libro kaya ipapaubaya na niya kay Qin Fengqing ang pagdadala sa mga ito. Lagot nga raw ito sa kanya kapag hindi siya nito binahagihan ng ilang libro. Ginamit ulit ni Fang Ping ang kanyang mental strength para obserbahan ang kanilang paligid. Napagtanto niya na puno nga raw pala ng mga mahahalagang bagay ang huling kwarto na kanilang pinasok. Kinuha ni na Fang Ping at Qin Fengqing ang lahat ng mga bagay na kanilang mapapakinabangan. Inubos din nila ang lahat ng mga nakatanim sa hardin bago sila tuluyang umalis sa pinasok nilang bahay. Binilisan ng dalawa ang kanilang pagtakbo dahil hinahabol sila ngayon ng isang grupo ng mga demon beast na lobo. Nabahala si Qin Fengqing dahil para nga raw sila ngayong mga energy mine nang dahil sa mga enerhiya ng mga nakuha nilang resources. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung ano raw ang dapat nilang gawin. Iminungkahi ni Qin Fengqing na maghiwalay na lang daw silang dalawa, kapag kumilos nga raw sila ng magkasama ay mas madali silang masusundan ng mga demon beast. Tinanong ni Fang Ping kung sino raw sa kanilang dalawa ang lilihis ng ibang daan. Tumugon si Qin Fengqing nang ang ating bida na lang daw ang gumawa nito dahil mas marami raw ang vitality nito kaysa sa kanya at mas makakatakbo raw ito ng matagal. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung nagpapatawa ba raw ito. Naisip niya na hindi niya nga raw gagawin ang iminumungkahi ni Qin Fengqing, paano na nga lang daw kapag naligaw na naman siya habang tumatakbo. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung may naiisip pa ba raw ito na mas magandang plano. Tumugon si Fang Ping nang tumakbo na lang daw sila ng magkasama, bahala na nga lang daw kung sino ang maiwanan sa kanila. Dumungaw si Qin Fengqing sa kanilang likuran at tiningnan ang mga nakasunod na halimaw. Nakiusap si Qin Fengqing sa ating bida nang hintayin daw siya nito. Ibibigay niya nga raw dito ang lahat ng dala niyang libro basta wag lang siya nitong iwanan. Sumagot si Fang Ping nang hindi niya raw tatanggapin ang mga libro na dala nito. Nanakot si Qin Fengqing nang itatapon na niya lang daw ang mga ito at nang makatakbo siya ng mas mabilis. Tumugon si Fang Ping nang gawin na raw ito ni Qin Fengqing at wala naman daw siyang pakialam. Naisip ni Qin Fengqing na hindi niya nga raw maaaring itapon ang mga nakuha niyang libro dahil malaki ang halaga ng mga ito. Umalulong ang isang lobo para tumawag pa ng ibang mga kasamahan. Nagpupulong sa loob ng isang malaking pabilyon ang ilang catacombs martial artist ng Demon Phoenix City. Sinabi ng isang lalaki na inimbitahan daw sila ng Demon Sunflower City at Demonwood City na bumuo ng isang military alliance para atakihin ang mga taga Hope City. Balak nga raw ng mga itong buksan ang lagusan patungo sa Land of Revival. Ang lalaking ito ay ang Phoenix King at isa itong rank 9 Grandmaster. Tinanong ng Phoenix King ang isa niyang tauhan kung ano raw ang palagay nito sa natanggap nilang imbitasyon. Tumugon ang isang matandang lalaki at pinayuhan ang kanilang pinuno nang hindi raw nila ito maaaring tanggapin. Nakapasok ng araw noon ang mga taga Demonwood sa Land of Revival pero nabigo nga raw ang mga ito na makapag-uwi ng kahit na anong revival seeds. Sa palagay niya nga raw ay gawa-gawa lang ang lahat ng yun. Binanggit ng Phoenix King na sa restricted area pa raw nagmula ang impormasyong ito. Pinaliwanag ng matandang lalaki na ang mga taga Demonwood at Demon Sunflower daw ang nagpakalat ng ganoong impormasyon, pero wala pa rin daw silang natatanggap na kahit na anong balita mula sa kanilang mga impormante. Ang mga ito rin lang daw ang makikinabang kung sakali man na totoo na may mga revival seeds sa Land of Revival. Nagbukas rin daw ang mga ito ng ibang daan patungo sa labas ng mga rehiyon na hindi sakop ng kanilang Southern 7 regions. Malamang nga raw ay may iba pa ang mga itong motibo bukod sa paghahanap ng mga revival seeds. Hindi nga raw sila maaaring sumali hanggat hindi nila nauunawaan ng malinaw kung ano ba talaga ang intensyon ng mga ito. Binanggit ni Phoenix King na ilang taon na rin daw na naninirahan si Heavenly Wolf Commander sa Heavenly Wolf Mountains. Sa mga panahong yun nga raw ay nagkaroon na ito ng koneksyon sa mga taga Demonwood City.
Tinanong ni Phoenix King si Heavenly Wolf Commander kung ano naman daw ang palagay nito. Tumugon si Heavenly Wolf Commander na naniniwala raw siya na dapat nilang tanggapin ang natanggap nilang imbitasyon na bumuo sila ng alyansa sa pagitan ng tatlong syudad. Malaki nga raw ngayon ang nabawas sa lakas ng Demonwood City dahil namatayan ang mga ito ng 3 major commander habang nakikipaglaban sa mga taga Hope City. Maaari nga raw nilang gamitin ang oportunidad na ito para mapasailalim na sa kanilang pamumuno ang buong Demonwood City.